Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw na ito ay ating tutukuyin ang kahalagahan ng mga mahalagang sektor ng ating lipunan at ating din tutukuyin kung ano ang mga negatibo at positibong epekto ng globalisasyon sa mga nasabing sektor ng lipunan. Ngunit bago iyon, ating munang alamin kung ano ang globalisasyon. Ang globalisasyon ay tumutukoy sa mga pagkakaugnay o pagkakakonekta ng mga bansa o lipunan sa mundo, dulot ng pagkakaunlad ng transportasyon, teknolohiya, komunikasyon, politika, at mga kultural na kadahilanan. Sektor ng agrikultura. Ano nga ba ang kahalagahan ng agrikultura? Ang agrikultura ay may malaking kahalagahan sa ating lipunan dahil ito ay pangunahing pinagkukunang pagkain. Bukod dito, ibigay ito ng trabaho sa maraming tao at naging daan sa ekonomikong pag-unlad ng isang bansa. Ang agrikultura ay nagbibigay ng raw material para sa iba't ibang industriya, kabilang na ang textile at pabrika ng pagkain. Mahalaga rin ito para pangalaga ang kalikasan, pang-ekolohiyang balanse. Mga positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa nasabing mga sektor. Positibong epekto ng agrikultura. Pagpapahusay ng teknolohiya, ang pagtutulungan sa pandaigdigang antas ay nagdudulot ng pagpapahusay sa teknolohiya ng agrikultura. Nagbibigay daan para sa mas mabilis na pag-unlad ng produksyon. Pagsulong ng green technology. Ang pangangailangan para sa sustainable na produksyon ng agrikultural na produkto ay nagtutulak ng pagsulong ng green technology sa sektor ng agrikultura. Nagdudulot ng mas maayos na epekto sa kalikasan. Ito naman ang mga negatibong epekto ng agrikultura. Kompetisyon sa presyo. Ang globalisasyon ay maaaring magdulot ng labis na kompetisyon sa presyo, lalo na mula sa mga produktong inaangkat na mura mula sa ibang bansa. Ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kita ng lokal na mga magsasaka. Dependensya sa pandaigdigang merkado. Ang labis na pag-angkat at pag-aangkat ng pagkain ay maaaring magresulta sa dependensya sa pandaigdigang merkado, lalo na sa panahon ng krisis sa ekonomiya o kalamidad. Ang sektor ng industriya ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng isang bansa. Ito ay nagbibigay ng trabaho at kabuhayan sa maraming tao, nagtataguyod ng produksyon ng mga kalakal at serbisyo. Naglilikha ng oportunidad para sa inobasyon at teknolohikal na pag-unlad at nagpapalakas sa infrastruktura ng bansa. Ang sektor ng industriya ay isa sa mga pangunahing haligi ng ekonomiya na nag-aambag sa paglago at kaunlaran ng isang bansa. Kung wala ang industriya, ano ang mangyayari? Una, kawalan ng produkto at serbisyo. Walang magiging produksyon ng mga kinakailangang kalakal at serbisyo na ginagamit natin sa araw-araw tulad ng pagkain, kasuotan, gadgets at iba pa. Pagbagsak ng ekonomiya dahil sa kawalan ng produksyon at kita mula sa industriya, magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Maaaring magdulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng kahirapan, at pagkahalatang kawalan ng kaunlaran. Pangatlo, kawalan ng infrastruktura. Ang pagbuo ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at iba pa, kadalasang naggagaling sa sektor ng industriya. Kapag wala ito, maaaring mahina ang infrastruktura ng isang bansa. Sa kabuuan, ang kawalan ng industriya ay magdudulot ng malaking epekto sa buhay ng tao, sa ekonomiya, at sa pangkalatang kaunlaran ng lipunan.
Ano nga ba ang mga positibo at negatibong epekto ng globalisasyon sa ating sektor ng industriya? Ang mga positibong epekto ng globalisasyon sa ating sektor ng industriya ay una is yung mga makabagong makinarya na nakakatulong sa pagpapabilis ng paggawa ng ating industriya. Pangalawa is yung mga makabagong sistema na nakakapagbilis din sa mga paggawa ng produkto ng ating industriya. Pangatlo is dahil sa pagbukas ng foreign market o global market natin is yung mga ibang bansa is nagbebenta sila ng mga materyales na mas mura na nabibili ng ating industriya na nakapagpaunlad palalos sa atin dahil mas mura nila itong nabibili. Yung mga negatibong epekto naman ng globalisasyon dito is dahil din naman sa pagbukas ng global market is yung mga lokal natin na industriya is nalulugi sila dahil nga yun, mas tinatangkilik natin yung mas mura na galing sa ibang bansa. Pangalawang negatibong epekto nito is mas nagiging dependent yung country natin sa pagbili sa mga foreign market, sa mga foreign na market. Yun. Dahil doon, dahil mas natin tinatangkilik natin yung mga produkto ng iba, ayun, mas lalo tayong nagiging dependent sa mga yon. Yun. Ano nga ba ang kahalaga ng sektor ng serbisyo? Ito ang gumagabay sa yugto ng produksyon, kalakalan at pagkonsumo ng produkto. Pagkatapos ng produksyon ng produkto, yung sektor ng serbisyo naman ang mag-distribute dito sa mga pamilihan. Ang sektor ng serbisyo ay nagpapasok rin ng mga dolyar sa ating bansa. At ito rin ang nagbibigay ng mga trabaho sa ating mga mamamayan. Ito ang kahalaga ng sektor ng serbisyo. Maraming naapektuhan yung globalisasyon. Isa na rito is yung sektor natin ng serbisyo. Naapektuhan niya ito ng negatibo at positibo. Unahin ko na yung mga positibo niyang epekto sa serbisyo natin. Una is yung mga teknolohiya na binibigay ng globalisasyon is nakakatulong sa pagpapabilis at pagpapaganda ng mga quality binibigay ng mga trabahador sa sektor ng serbisyo. Isang example dito is yung kumari mo, yung mga teacher. Diba? Pag nagtuturo sila, maaari silang gumamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga cellphone, ganon. Gagamitin nila yon para makapagturo gamit yung internet. Isa pa is yung mga hospital, ganon. Yung mga makabagong makinarya na makakapagtulong sa kanila na makapagpagamot sa mga may sakit. Isa pang positibong epekto ng globalisasyon dito is yung pagdagsa ng ibang bansa na nagbibigay din ng serbisyo. Dahil doon, dumadami yung mga pagpipilian natin ng mga kukunan ng serbisyo dito. Meron tayong lokal, meron din tayong taga-ibang bansa. At dahil din naman doon, dahil dumadami yung mga serbisyo na yon is bumababa din naman yung presyo. Ayun din. Positibo ring epekto yun. Bumababa yung mga presyo ng mga serbisyo yan. Yung negatibong epekto naman ng globalisasyon sa sektor ng serbisyo is ayun, dahil din naman sa pagdagsa ng ibang bansa na nagbibigay ng serbisyo is yung mga lokal naman natin na nagbibigay ng serbisyo is pwede silang malugi at magkaroon ng kompetisyon dun sa mga ibang bansa na yun. Dahil yun, mas mababa minsan yung presyo ng ibang bansa, maaari silang malugi doon. Isa pa is yung nawawalan tayo ng trabahador dahil yung pasahod natin dito sa sa mga serbisyo dito is maliit lang. Yung mga trabahador natin minsan ay pumupunta sila ng ibang bansa dahil sa ibang bansa yung mga serbisyo doon na ipinapagawa is mas mataas yung pasahod kesa sa atin. Ayun, yung mga trabahador natin pumupunta pa sila ng ibang bansa tapos nawawalan tayo ng mga trabahador dahil doon.